as also as the Eucharist. And we know that the Eucharist is not a symbol. It is the real presence of Jesus. The second person, God, the second person in the Trinity, Jesus, is truly present in the Eucharist, in the form of a bread and wine. So, hindi ito isang simbolo. Kaya, in the Eucharist, we were with Jesus. Jesus comes to us, feed us, strengthen us, nourish us, and transform us into like His. Kaya masabi natin na yung Eucharist, it is the greatest gift of God for us. Ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Kasi dito natin nakakatagpo ang Diyos ng buong buo. Truly, God is present everywhere. Pero, kaya sinasabi ng iba, hindi na ako magsisimba kasi ang Diyos naman na doon kahit saan. Tama naman. Ang Diyos ay naroroon saan man tayo magpunta at wala tayong maitatago sa Diyos. Pero, di ba sinabi ng Diyos, kung gusto nyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nating kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo. Sapagkat ang kanyang laman at dugo ay tunay na pagkain na nagbibigay buhay. At alam naman natin na kahit ang dasal natin, hindi naman bababa yung katawan ni Jesus sa atin. Dito lamang sa loob ng simbahan natin pwede matanggap ang katawan at dugo ni Kristo na nagbibigay buhay sa atin. Kaya ang pagsisimba ay isang napakahalaga sapagkat ito'y nagbibigay buhay sa atin. The Eucharist is the source of our life, of our existence. It gives life. Sabi rin natin na the Eucharist also is a source of unity of the Church na kung saan nagiging isa tayo. Ibang, di ba sinasabi natin, the Church is one. So it means na kahit saan ka magpunta, kahit saan punta ka magsimbahan, isa lang tayo. So, makita natin sa ng simbahan, iba-iba yung pinanggalingan natin. Iba-iba yung kultura natin, di ba? Pero sa loob ng simbahan, nagiging isa tayo. Nagiging bahagi tayo ni Kristo. Nagiging katawan tayo ni Kristo. Kaya sinasabi natin that the Eucharist is the source of unity of the Church. And then we can say also that the Eucharist is the source and summit of our Christian life. Dito yung nakasentro yung ano natin, yung buhay natin sa bilang Kristiyano. Kaya yung pagsisimba ay isang obligasyon. Hindi yung kung kailan mo lang gusto magsimba. Kaya di ba nasa 10 utos to? Pang ilang utos? Pang ilang commandment ang dapat magsimba ka? Number 2? Raise your hands. So remember to keep the Sabbath. Yeah.
holy, di ba? Pangilan yun? So actually, hindi naman mahalaga kung ma-memorize yung kung pang ilang number siya. Pero mahalaga, alam niyo ito sa puso niyo na ito'y utos ng Diyos sa atin na tayo ay magsimba. Yun ang mahalaga. Kasi sinasabi din ng Diyos sa atin, kasi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Iyon yung purpose sa atin ng Diyos kung bakit tayo binigyan ng 10 utos. Kasi para i-guide tayo kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, alam naman natin na since the beginning of time, God planned us to be with Him forever in heaven, di ba? With Him in eternity. At sabi nga ni Jesus, if you want to have eternal life, we need to eat His body and drink His blood. So it is not optional. It is a obligation, and it is the way to heaven. At makita rin naman natin na gusto ng Diyos nga na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ano ba yung humahadlang sa atin? Bakit yung iba hindi nakakamit yung buhay na walang hanggan? Dahil minsan pinipili ng tao na huwag sundin ang kalooban ng Diyos. Pinipili ng tao na lumayo sa Diyos. At nalalayo tayo sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala. So, kapag ang tao pinipili niyang magkasala, pinipili niyang lumayo sa Diyos. So, ibig sabihin, siya mismo yung umaayaw sa buhay na walang hanggan na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi in-offer ng Diyos sa atin, pero nasa sa atin yun kung tatanggapin mo ba o hindi yung buhay na walang hanggan na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya mahalaga sa atin umiiwas tayo sa kasalanan. At masabi din natin na bilang tao, dahil ang dami natin mga weaknesses and imperfection, na mahirap talaga naman sundin yung kalooban ng Diyos. Totoo naman yun. Pero walang imposible. Kaya nga dapat lagi tayong magsimba kasi lagi tayong mabiyayaan ng Diyos. Di ba? Sabi nga, di ba, yung halimbawa katulad ng pagkain, di ba? Pag kumakain tayo, yung pagkain kinain natin, nagiging bahagi ng katawan natin. Kaya pag lagi ka kumakain ng mga cholesterol, so tataas yung cholesterol mo, di ba? Kapag kumakain ka lagi ng mga sweets, so tataas yung sugar mo. So yung kinakain mo, nagiging bahagi ng katawan mo. Pero makita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ang Diyos, pwede din natin matanggap, makain natin ang kanyang katawan dugo sa pamagitan ng anyo ng tinapay. So, gusto ng Diyos na tanggapin natin siya upang matransform tayo maging katulad niya. So, para pag palagi tayo nagtitake ng Holy Communion, sana maging katulad tayo ni Kristo. Sana yung tinatanggap natin, maging tayo. So, yun yung madalas na dapat dinarasal natin kapag tayo tumatanggap na banal na komunyon. Humingi tayo ng grasya sa Diyos sana, Panginoon, gawin mo akong maging karapat-dapat. Gawin mo akong maging katulad mo. Ganun. At yun naman ang layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga naging Diyos si Kristo para ituro sa atin ng Diyos paano ba maging tunay na tao. At yun nga ay ang panghalagahan din ng pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo para maging katulad tayo ni Kristo. At ganun din na alam naman natin na dahil nga marami tayong kahinaan at nagkakaroon tayo ng kasalanan. Lahat tayo naman nagkakamali, nagkakasala tayo. Wala namang perfect dito sa atin. So, lahat tayo ay makasalanan sapagkat lahat tayo ay nagkakasala. Pero hindi naman dapat maging hadlang para lumapit tayo sa Diyos. Natatandaan ko, nung bata pa ako, nakita ko sa loob ng simbahan, sabi ko sa nanay ko, Nay, tamo yung tao na yun, di ba yun ang loko sa atin? Bakit nagsisimba? Sabi ng nanay ko,
tahimik ka. Sabi, pasalamat tayo sa Diyos kasi alam natin, hindi pa siya demonyo. Pero sabi ng nanay ko after the mass, sabi niya, anak, at least pasalamat tayo kasi yung tao na yun, kahit na gumawa ng masama sa atin, at least nagsisimba pa, kumikilala pa sa Diyos. Siguro gusto nun magbago. So, yun yung pinakamahalaga sa atin. Tayo po, bagamat tayo ay nagkakasala, pero wag po sana maging hadlan yun para muli tayong bumangon at maglakas loob na bumalik sa ating Panginoon. Kaya nga tayo nagsisimba dahil, hindi naman dahil banal na tayo, di ba? Siguro yung mga pintas minsan ng mga kamag-anak natin, kapitbahay natin, na simba ka ng simba, chismosa ka pa rin. Simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago. Simba ka ng simba, ang damot mo pa rin. Simba ka ng simba, sinungaling ka pa rin. Di ba? Ang daming ibinabato sa atin kapag tayo nakikitang nagsisimba. Yung lahat ng mga nagawa natin mali, binabato sa atin. Pero totoo naman, sana maging humble din tayo na tanggapin natin yung mga totoong nagawa natin. Pero maging challenge sa atin yun para magbago. Kasi nga, dasal natin na sana sa kasisimba natin, mabago tayo ng Panginoon. Kasi yun naman ang layunin kung bakit tayo nagsisimba, para maging banal tayo. Pero bagamat hindi pa man tayo banal, ibig sabihin hindi pa tapos hindi pa tapos ang Diyos sa atin. So, nasa proseso pa tayo. So, isipin na lang natin na at least nasa proseso pa tayo ng pagbabago, ng pagiging banal. Pero hindi tayo hinto dahil nagkasala tayo. Bagkus, lagi tayong babangon. Kasi ang Diyos, lagi naman tayo binibigyan ng pag-asa na magbago. Kaya nga tayo nabubuhay pa kasi tandaan na binibigyan pa tayo ng Diyos na magbagong buhay. Kasi gusto ng Diyos na sana pag dumating yung time na mawawala na tayo, handa na tayo para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kasi yun naman talaga yung pinakalayunin ng Diyos kung bakit itinatag niya ang banal na Eucharistia para magpabanal sa tao. So mga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay, sa biyaya ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sa sakramento ng Eucharistia, patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil sa pamagitan ng Eucharistia, patuloy natin siyang nakakasama. Amen.